tayo ng message kay Dear Out. Dear Out. Dear Out. Sino magsa-start? Jay, since dito ko sa tabi ko, sige na ba? Kumukulo. Ang alin? Anong kumukulo? Di ba maalis ka, di ba? Ay, may mga Jen dito na i-start. Di ba maalis ka, di ba? Si Aljan, alis ka din. Ako talaga yung number one. Tapos sunod Hindi, wala akong sasabihin. Nakakaiyak ate ako. Message mo sa self mo, babe. Hindi, ano ba? Actually, si Ate Abby, siya yung preceptor ko. So, first 2 days ba yun? Kasi sinamahan mo kami ni Ella, no? Parang first 2-3 days, sinamahan niya na kami. Tapos, after nun, sabi niya, sige na, kaya na yan. Dito na lang ako sa sasakyan, imagine. Hindi nga totoo. Umakyat kami na Ella, dalawa kami na Ella sa taas. Ganun din na experience. Sige na, sabi niya, okay na yan, kaya niyo na yan, alam niyo na yan, dito na lang ako sa sakyan. Tawag na lang kayo pag may kailangan kayo or may tanong, sabi na Ate Abby. Di kami naman ni Ella, kaya kaming dalawa, bitbit namin mga bato sa akin. Kaya alhamdulillah, wala namang nangyari na kung ano-ano. Nga, hinahayaan niya lang kami na gumawa para at least matuto ba. Ano pa ba? Wala na. Charot lang, hindi. Ikwento mo na lahat. Ano to si Ate Abby? Mabunga nga lang, pero maayos to si Ate Abby. Oo, soft-hearted. Mabilis umiyak. Yun. Oo, mabilis siya umiyak. Ganyan lang yan. Alam mo, siga, no? Sayang, hindi ko nakuha yun, ah. Wagas. Hindi ko nakuha yun, ha? Sumakamura, wagas. Pero, in fairness naman sa kanya, pag alam niyang mali siya, automatically nasasabi naman si Ate Abby ng pasensya. Yun lang, Ate Abby, ang ano ko lang sa'yo is, yun nga, alam namin kung bakit ka alis, family-wise, sa anak mo. Pero we know na may perfect plan si God para sa'yo. Hindi man sa ngayon, pero alam mo yun, patience nga sabi nila. As a nurse, alam natin yun. So, patience talaga is the key. So, hopefully, pagpipray kita na sana matuloy kung ano man yung mga pangarap mo, gusto mong marating, nakasama yung pamilya mo, alam mo yun yung success. Nandun lang yung kailangan natin antayin yung tamang opportunity at i-grab. At i-claim mo natin habang nandito ka pa. I-claim mo na para, alam mo yun, i-claim mo na, ipagdasal mo na para at least makuha natin kung ano yung gusto natin. So, good luck sa'yo. Message na lang. Alam mo na yun. Alam mo na yun. Balik ako dyan. Padala ka ng dollars dito. Ha? Good luck sa'yo. Okay? Yes. O, lightning. Pag ganun. O, sa ikot. Ay, mama. Ang food na. Wala na kaming food. Ala. Ingat na lang mama hanggang sa muling pag-ibig. Soon. Yun ang sinabi mo. Naghintay ako kayo. Kaya nga. At yun yung isang bite. Isang bite. Hugs and kisses din. Ayun, naka-video, naka-video. Kaya daw ako umalis. Kunin mo na yung KFC. Si Mark na upo. Umalis. Mark na upo. Nakagawa pa, friend. Hinantayin kita. Tatagalan mo yung salita mo. Wala. Hanggang umaga tayo dito, alas 4. May pasok kayo. Hayaan nyo yung pasok-pasok ko. Hindi tayo matatanggal niyan. Kasi nakabandi yung mga pagpapalala. Oo. Ano sasabihin natin kayo? Umpisahan mo nung umpisa at saka katapusan. Pinaka-umpisa, nakita ko yun sa home care. Sabi ko, siga to. Diba? Mudir eh, mudir. Oo, mudir. Sabi ko, nakakatakot naman daw sabi. Pero nung nagpunta niya si Ian na pull out, diba, mabait din naman pala. Kasi nagtatanong. Ano sa ER? Ha? Hindi ako yun. Ikaw yun. Hindi ako never ako napull up sa Isang ER. beses lang isang araw. Baka ibang ate yun. Sabi mo, sinabi mo naman yun, di ba? Nagkwento ka. Anyways. Matanda na, matanda na. Ayun, Pagbigyan. mabait naman pala. Oo. Parang ano lang ba, parang itlog. It's hard on the outside.
Aha. Pero pag na-break na, malalaman mo squeeze yung inside. Yan, tama yan. Hoy, ang galing. Okay yan. Oh. Yung mga kinikwento niya rin mga experiences niya, gaya nun, matigas siya sa mga trabaho, mabilis siyang magalit, kasi alam niya na yung routine. Pero pagka yung ibang tao rin, halimbawa na puno na siya, gaya ng kwento niya, isang beses, bumibigay din siya. Babae pa rin pala. Bali, kung ano man yung plano mo sa buhay, para sa ikabubuti ng pamilya mo, good luck. Makukuha mo rin lahat yan in due time. Just trust everything in Him. At wala naman din tayong plano na hindi ginusto para sa ikabubuti ng pamilya natin. Kaya may transition man na mahirapan ka ngayon kasi nasanay ka tuloy katapusan, meron man mga ganito. So for the first few months, ano na yan, Diyos ko po, Mark, 5 million. 5 million, Mark. Hindi niya mauubos ng 2 years. Ayun, sana makamit mo lahat ng pangarap mo at dito lang kami kung mismo kami. We're just one video call away. Yes. Wala akong kalimutan bago ako malis. Alam mo na yun. Si baby muna, si baby. Biglang nagsalita si baby, gulat kayo. Ate B, this is not char. This is the day. Hindi. Si Ate Abby po, katulad din naman sinabi nila, kung bago po ako sa home care, nakakatakot siya actually. Kasi parang siga, tapos siguro nga syempre alam na ni Ate Abby yung routine. Kung hindi mo siya talaga makakasama at makikilala sa katagalan ng panahon, mamamali ka ng description kay Ate Abby sa totoo lang. Wala namang perfect siguro na tao sa home care. We had bad days, meron tayong mga heartaches, may mga pagkakamali tayo na nagagawa sa isa't isa. But ang pinaka-importante doon, Ate Abby, meron kami mga napulot na aral din sa'yo. Okay? Si Ate Abby yung siga sa work, pero pagdating sa family, idolize mo siya kasi hindi niya pinabayaan yung nanay niya, yung family niya. Especially now, ngayon, nagsasacrifice siya para makasama yung anak niya. So, hands up ako doon, Ate Abby. And nilulok up kita pagdating sa ganun kasi ayaw mong isacrifice yung experience mo sa anak mo. We're proud of you for being a strong daughter, independent woman, strong wife. Hindi, Ate Abby, alam mo yun, basta we're proud of you. Sana lahat ng pangarap at ninanais ng puso mo na ayon sa Diyos, matutupad po balang araw, Ate Abby. Wish you the best of the best of the best po. Sana happy ka sa lahat ng plans mo. Okay, baby, ingat and see you soon. Okay? Wala kayong kamay. Wala, nag-aalaga ng bata eh. Ako po, kay Ate Abby, nung una ko siya nakita sa home care, sabi niya, bakit nag-apply ka sa home care? Malupit sila dito, babe. Sabi niya sa akin. Sabi ko, talaga ba, te? Sabi ko, nakapag-apply na kasi ako. So, siguro, Ate Abby, it's about time na sabihin ko din sa'yo to kung hindi dahil sa iyo, wala ako sa posisyon ko ngayon. Kasi nung panahon na ito na nag-head nurse ka, nag-charge ka, lagi ko napapansin, bakit ko puro ang hirap ng graduation ko? Tapos lagi sinasabi sa akin, kaya mo yan, eh. Kaya mo yan, kaya mo yan. Tapos pagkadating ko, lagi mong may time na tinanong mo ako, Beh, tumunog ba yung bag ni ganito? Tapos sabi ko, hindi Ate Abby, pero napangalawahan ko siya. O, di ba? Sabi ko, sa'yo, kaya mo yan, di ba? Sabi mo sa akin. So, those things, Ate Abby, na alam ng iba na napakasimple, pero nabuo ako, naging strong ako, naging confident ako, at higit sa lahat, nabuo yung skills ko dahil sa'yo. So kung nasaan ako ngayon, Ate Abby, isa ka doon
sa nag-push mo na sa anak mo. So, nagpapasalamat ako sa iyo ng malaking-malaki as in ate. Maging sa mga ibang lahi na bago ngayon, lagi ko sinasabi sa kanila na expose yourself, move out of your comfort zone. Kung alam mo mahina ka dito, sige, go, push yourself. May mga times talaga na ikaw papagalitan ng pasyente, pero mapuprove mo sa sarili mo na kaya mo. Wala kang choice kung hindi gagawin mo to. Wala kang choice kung hindi kailangan ma-perfecto. Kasi nga ikaw lang ang nag-iisa. So, maraming salamat sa mga pagkakataong iyon, ate. And yun sa kung ano man ang plano mo sa buhay, ate. Alam mo yan, na always cling to His promise na He will never harm you, but His plan is to prosper you. And may mga pagkakataon siguro na we may not understand what is going on right now, but alam ko na more than what we expect ang ibibigay niya sa iyo, ate. So, God bless whatever ate yung mga plano mo sa buhay. Thank you so much. I love you so much. Wala kayong kamay. Yun, pumalakpak din. Kumakain na ako dito. Oo nga. Ayun lang muna siya. Magsasalita mo. Oo. Okay. Pre, tayo ka. Gentleman tayo. Pre, tayo ka. Gentleman tayo. Yan. Yan. Doon ka sa tabi. Doon ka sa tabi ni Ma'am Abby. Doon ba? Oo, sa tabi. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Yan. Okay. Magpapatugtog na ba tayo? Galang, nawawa ko, napulo na. Tubig. Close kayo? Actually, yun ang sasabihin ko eh. First of all, si Ate Abby, hindi ko siya kilala personally. Naririnig ko lang siya sa mga trabaho, sa mga ranch. Naririnig ako dyan. Sinisiraan ako ng mga yan, di ba? Hindi naman, pero yun naman, based sa sabi nila, strong yung personality. Naramdaman mo ba yun? Nung sa Jollibee yun. May delayed reaction. First meet ko Ate Abby sa Jollibee. Yung nasalaman ni hindi si Ate Joyce. So yun yung Ano yun? yun yung first encounter ko kay Ate Abby. So nung nakita ko pa lang siya, wala kanya pa lang sa personality. Alam si Jollibee niya. Yun lang naman. Based na narinig ko, strong personality mo nga. Tapos, siguro masasabi ko lang, with regards to leadership. Sometimes kasi, minsan pag wala ka sa posisyon ng isang tao, as a leader, hindi mo may hindi mo maintindihan as long as follower ka lang. Pero itry mo ilagay yung sarili mo sa leadership, maintindihan mo nga. Hindi lang yung masasabi. Trabaho lang. Trabaho lang mo yung masasabi. Walang personalan. Tulad niyan si Ate Abby, parang ate ko lang. So, yun na nga. Salamat sa encounter. So, yun na. Good luck sa next year ni Ate Abby. Sa Pilipinas pa. Yun lang. Pingyag ka. Ay, kayo yun ba? Saan? Dito ba? Sa Pinas? Sa Pinas. Ate, ikaw na. Tadaan na ba sa'yo? Ikaw na ba? Iiyak na naman yan, kaya ipoproxy ko na yan eh. Sige. Han, kaya mo yan. Oo. Yay. Okay, wag kang umiyak kasi. Wag kang